Hello guys, may isi-share na naman ako sa inyong kunting kaalaman. Matatandaan nyo last time, may binigay ako sa inyong update regarding sa tutorials ng ating mga lumang video, pwedeng kumita. At siyempre si Meta magpapadala ng notification sa atin. Ang nakalagay doon is, your monetized video is sharing ad revenue with a music right owner. So ibig sabihin, meron tayong mga nakopyang mga music na gamit sa ating long form video. Kaya in-update ko kayo, binigay ko sa inyo yung paraan kung paano ma-setting. Para na sa ganun, kikita din tayo kahit mga lumang video yun. Wow! At yun na nga, naibigay ko sa inyo yung paano gagawin para meron ka makuha na revenue o kita doon sa yung video. Kasi guys, lahat ng ginagawa nating video kapag nahaluan niya ng mga music at malalaman ng pinakamay-ari ng kanta or may-ari ng tunog na yon na kumikita ka, siyempre maghahabol yan kaya nagkakaroon tayo ng copyright eh. Parang ano yun eh, parang nagluluto ka ng ulam, halimbawa sinigang. So meron kang ginabit na Ricardo sa kapitbahay mo dahil wala ka nito. So ito na nga, nung naluto na yung pagkain na yon, siyempre mamahagi ka doon sa may-ari ng Ricardo na hindi mabubuo yung ulam na yon kung wala yung Ricardo nila. Ganun ang nangyari sa atin. So deserve yung mga may-ari ng kanta na makipaghati sa iyong kita. Ganoon nga, tinuturo ko sa inyo kung paano ang setting. At ngayon, tapos na tayo nag-set up ng setting na pumayag tayo na makipaghati tayo sa revenue o kita sa ating mga video dahil nga nalapatan ng music. Pagkatapos natin na-set up, ito na i-update ko sa inyo kung ano ang kasunod. Ang next niyan is mag-pop up na sa inyong notification. Nakalagay na naman dyan is collecting ad earnings from your video. Anong mangyayari guys? Ibig sabihin, kinukuha na nila yung kita sa iyong yung kita sa inyong video, automatic na kinukuha na nila. Binabawas na yan. Dahil nga may kasunduan na kayo na pumayag ka na meron silang makuhang share o ibig sabihin, pumayag ka sa agreement na gano'n na, sharing revenue. Kaya automatic, kinukuha nila yan. At kailangan iwasan talaga natin gumamit ng mga music na lalo yung mga sa ibang bansa, sa mga foreign music. Dahil dyan kadalasan ang nagkakaroon tayo ng copyright. Di baling magkopya o gumamit tayo ng mga music ng mga Tagalog. At least kung makipaghati man sila sa kita, at least kapwa natin Pilipino lang yung natin, kahati. Wala tayong magawa, wala tayong mahimo. Sa Bisaya pa, wala tayong mahimo, kaya na naman at least may kita tayo, kahit sabi piso-piso, barya-barya lang, at least yung mga video nating luma, may kita pala kasi once na nagkaroon kayo ng makikita nyo sa inyong mga profile, sa inyong mga dashboard, ang makalagay dyan, great job, you're able to earn money from your content. So ibig sabihin, pwede ka nang kumita sa iyong mga content. Lalo ka pag monetize ka na. Gaya ko, na-monetize na ako sa Bonusis program. Discovered nito yung mga long form video. Kaya ito tinutukan ko. At least makabili man lang tayo ng mga bigas-bigas. Okay, tuloy na guys. Ipapakita ko sa inyo ang video na dapat nating iwasan kapag nagla-live tayo or gumagawa tayong content. Lalong-lalo na kung nasa sasakyan tayo. Siyempre yung sasakyan merong stereo. Hindi mo maiwasan, hindi mo pala napatay yung sounds. Tapos nagla-live ka or naggagawa ka ng content tapos i-upload mo sa yung Facebook account. Doon nagkakaroon ng copyright. Kaya hahabulin ka sa may-ari niyan kung ikaw monetize na or pwede ka nang kumita sa iyong mga content. Talagang makipaghati sila sa kita ng iyong videos. Ipapakita ko sa inyo ang videos na kung saan ako nagkaroon ng copyright. Ito. Diyan ako nagkakaroon ng copyright guys. Hindi ko expected na nakukuha pala, na-pick up pala yung sounds doon sa stereo ng sasakyan. Nagdadrive ako niyan, papunta kaming Laguna. Nagsuswimming kami. Yung stereo pala na narinig yung sound, music.
kaya nagkakaroon ng copyright. So wala tayong magawa, nandiyan na yan. Kaya ang gagawin na lang natin is accept natin kung anong mga choices na maganda. At least sumikita tayo kahit paano. Paano ba natin malalaman na may kinulikta ng earnings or kita galing sa sariling video natin? Ganito lang guys, sundan nyo yung video para malaman nyo kung paano natin malalaman na meron na palang kinuliktang kita dun sa sarili nating upload, sariling video. Sundan nyo lang yung video ko para may idea kayo. Okay, pumunta lang tayo sa ating mga Facebook account. Click natin yan. Ayan, yung profile natin. So, punta ka sa notification. Makikita mo dyan, may notification dyan. Ayan. Ayan, collecting earnings from your video. Screenshot natin yan para meron tayong magamit mamaya. I-click natin yan. Kung anong video ang kung anong video ang meron silang nakuha na earnings or ads. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina guys na nag-drive ako papuntang Laguna. Meron akong kakwentuhan dito si Boss Franco. Shout out Boss Franco Garcia from Cavite, Baco. Yan, nag-uusap kami niyan. Yung radyo pala dyan or stereo naka-open. So kaya pala na naka-operate. Kaya tuloy-tuloy open lang o continuous. Yan, basahin nyo lang yan kung meron din kayong ganyan. Ito, accept the changes. I-click natin yung accept the changes. Okay, mag-blow na yan. Continue. Okay, yan. Accept the changes. Ibig sabihin, pumayag ka na sa hatian. Close na yan. Okay na yan. Ano guys, may natutunan kayo sa aking video at kung nagustuhan nyo, pakipollow niyo ako, like and share. Let's support each other to grow together. Thank you and God bless.